Good day everyone! I'm Eunice. I'm Ellie. So, ngayon pag-uusapan natin yung reflection namin about dun sa Netflix documentary about the social dilemma. So, after namin mapanood yun, na-realize namin na yung social media, hindi lang siya basta platform for communication or entertainment. Meron siyang malaking influence sa way of thinking natin, sa paggawa natin ng decision or yung pakikipag-interact natin sa tao. While yung technology naman, mas pinadali niya yung buhay natin nowadays. Pero, meron din siyang mga ethical issues na kailangan talaga nating bigyan ng pansin. So, yung napansin namin na malaking ethical issue na diniscuss dun sa documentary is yung algorithm manipulation. So, basically, yung social media platforms is kumukuha siya ng mga data natin, tapos ginagamit siya para i-recommend sa ibang tao na mostly is nag-engage tayo. So, yung goal nila is hindi lang basta i-connect yung people but to keep us scrolling for as long as possible. Kasi dun sila mas kumikita eh. So, yung good example nito dun sa documentary is si Ben. So, habang mas tumatagal, mas nagiging attached siya sa social media kasi dahil dun sa constant na notifications and yung mga personalized na recommendations, pinapakita nito kung paano nababago ng algorithm or paano tayo na-influence yung emotions natin, yung habits natin, even yung mga decisions natin, hindi natin na-realize na na-influence na tayo. So, why this matters in the information age? This issue is very important, especially in today's information age. Dito tayo kumukuha ng news, nakikipag-usap sa ibang tao, at dito rin tayo nag-leisure. Pero kapag mas inuuna ng platforms yung profit kaysa sa well-being ng users, possible na maapektuhan yung freedom natin sa pagde-decide. Kaya important din yung ethics. Dapat ginagamit ang technology para makatulong sa tao and sa society, hindi lang para mapahaba yung time natin online. Another issue na tinalakay sa documentary is misinformation and polarization. Madalas kasi na nire-recommend ng social media yung content na aligned na sa mga paniniwala natin. And because of this, napupunta tayo sa tinatawag na filter bubble, kung saan halos iisang side lang yung nakikita natin. Ang effect naman nito is mas lumalalim yung misunderstanding and mas nahahati yung opinions ng mga tao. Pinakita rin sa documentary na mas mabilis kumalat yung fake or sensational news kaysa sa factual information dahil mas maraming nagre-react at nag-share nito. Kaya kahit na mali yung information, mas mabilis pa rin itong kumakalat. So, for the next slide naman is applying virtue ethics. So, maintindihan natin yung mga issues na to through virtue ethics. Yung ethical theory, tinuturuan niya tayo na yung ethics, hindi lang siya basta pag-follow ng rules, pero also, dinadevelop niya tayo para magkaroon tayo ng good character. So, yung isa sa mga important na virtue na nahanap namin is prudence or wise judgment. So, that only means na before believing or sharing information online, kailangan mag-take tayo ng time para i-verify siya from a reliable source. Another virtue naman is truthfulness. This means naman na every post, every share, every comment na ginagawa natin, kaya nating maka-influence ng people. Kaya, meron tayong responsibility to share accurate informations lang. Lastly is temperance. So, meaning naman ito is self-control. Instead of hayaan natin na i-control tayo ng social media or i-control yung oras natin, kailangan nating mapag-aralan na mag-set tayo ng boundaries and gamitin yung social or yung technology in moderation lang. Personally, parang nakarelate kaming parehas
sa documentary. Kasi napag-usapan namin na minsan mag-check lang ako or siya ng isang notification, hindi na namin namamalayan na halos isang oras na pala akong nagsuscroll. May mga pagkakataon din na kino-compare ko yung sarili ko sa mga nakikita ko online, kahit alam kong usually highlights lang naman yung pinapakita ng mga tao. And after watching The Social Dilemma, mas naging aware ako sa digital habits ko, na-realize ko na kailangan kong maging mas mindful at gamitin ang social media in a healthier and more responsible way. So, para ma-address yung mga issue na to, we should all practice na mas maging responsible digital citizen. Kasi, this only means na fact-checking yung information before natin i-share or ilimit yung screen time natin. Mag-think tayo critically about sa mga content na kinukonsume natin and mag-take tayo ng break from social media whenever we needed. At the same time, yung mga technology companies, meron din silang mga ethical responsibility. Kailangan gawin nila yung mga algorithms nila mas maging transparent para ma-reduce yung spread ng misinformation at mas mapatibay yung user's privacy kasi dito, mas mapaprioritize yung well-being ng isang tao instead of mag-focus lang sa kikitain ng company na yun. To conclude, the social dilemma reminds us na technology itself isn't really the problem. Ang real challenge is kung paano ito dinedesign and kung paano natin siya ginagamit every day. Through ethics, mas na-realize natin na every click, like, comment, and share natin may impact and consequences sa ibang tao. Kaya if we practice virtues like prudence, truthfulness, temperance, responsibility, and empathy, we can become more responsible digital citizens. In that way, we can all help create a healthier, safer, and more positive online community. For ending, we should shape technology, not let technology shape our character. So, yun lang. Thank you. Thank you po.